Pwedeng magdagdag? Wala pang volunteer? So, it's a covenant. Pakinggan naman natin na ngayon ay nasa Pilipinas na, galing Brunei. Sister Liway? Yes. Sister Liway, are you still there? Yes. Nawala yata. Okay po. At sino pa po? Sister Nida. Naririnig ba ako? Nakamute ka, nakamute ka, Sister Nida. Sister Nida, nakamute. Nakamute. Nakamute ka, nakamute. Na. Tinataas na. Baka hindi makapag-open. Okay, surrender. Nakataas ang kamay. Okay. Ano kayang problem ni Sister Nida? Okay po. So, tingnan naman natin si Sister. Sino po? Narito. Sister Mirna. Sister Mirna. Naka-off din. Naka-off din. Oh, yun na lang hindi naka-off. Pastora, paano? Oh, Brother Robert. Okay. Ano po, may issue po sa camera ko eh. Inaayos. na papalitan. Offline muna yung camera. So sa covenant po, napakalaking issue po niyan. Hindi po biro ang covenant. Kasi it's between you and God. Kung halimbawa makikipagkasundo ka sa Panginoon, pag binrake mo ito, meron talaga, aharap ka sa matinding pagsubok, aharap ka sa consequences. Talagang ano po. Kasi po, I for one experience po. Nakipag-covenant po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bigyan mo kami ni Sister Ella ng anak. Maglilingkod kami sa iyo. So, malinaw na sinabi namin ni Sister Ella yun. Dalawa kami. Pero nag-suffer talaga ako. Aaminin ko po sa inyo na talagang very, ano po yan, critical area, gray area po yan. Pag nag-commit ka sa Lord, dapat tuloy-tuloy. Tama po yung sinabi ni Sister Medi. Kailangan na pag nagsalita ka sa Panginoon, God cannot be mocked eh. Nakasulat po yan eh. So remember, ano po, Jonah. Di ba may covenant sa Lord si Jonah, maglingkod sa Panginoon. Isa siyang ano eh, talagang propeta siya, tapos naglilingkod siya. Sabi ng Panginoon eh, dito ka pumunta, pero nung ginawa niya, ang consequences, pinalulun siya sa malaking isda. So sa akin po hindi. Talagang lahat ng hawakan kong ano, nakipag-covenant ako sa Panginoon, pero nagmalaki pa ako sa Lord. Binibigyan ako ng trabaho sa isang lugar, pero Hey, left. Tatrabaho na ay, alasin ko ano na. Commercial. Mr. Mercy. pero Mr. Mercy. Sorry po. Pero Sige po. tinurn down ko po yung ano, yung offer. So ako po nag-suffer. So in all things po dito po sa covenant, tama po si Sister Medi. Agree po ako doon. Pag hindi po kayo sigurado, tanungin niyo muna ang Lord. Kasi po pag talaga nandiyan na, pumirma kayo sa Panginoon, kayo maglilingkod eh, hindi naman sa tao. So, to God be the glory. Ayan, tuloy ng Diyos. Pinaalaala ko din yung mga prayer request natin. Especially nga yung para magkaroon ng anak. No po, yun pala yung ano, no? Yun yung sikreto. Magkaroon lang sila ng covenant kay Lord. Yun nga, yun sa dati nating religion, no po, sa pagiging Catholic, ganun ang ginagawa, di ba? Yung mga nangangako, napunta pa kung saan-saan, di po ba? Magkaanak lamang, yung mga ganong mga style. So yun lang pala naman ang sikreto. Sana ma-advise natin ano ba, yung ating mga pinagpe-pray na gano'n. Ba't hindi ka magkaroon ng covenant kay Lord para talagang
di ba? Eh, yun na nga lang, yung pagpa-fasting, di ba? Na pag pinag-fasting natin ng something, talaga ang laking bagay. Ang laking bagay, yung parang may kasamang sakripisyo, no, para sa isang bagay na hinihiling natin. Pero basta lamang natin, sasabihin natin without any, parang hindi talo sa loob, no? Parang ganun. Okay po. Sino pa? Gusto magdagdag? Sister Nimpa? Ano daw? Nakamute ka rin. Kaya sign language tayo ngayon. May issue po siguro sa kanyang speaker. Oh, ano? How about Sister Belen? Wala rin. Ano kayo nangyayari? Sister Susan? Sige. Hello, good morning po. Hello, dinig po. Okay. So sa ibang chapter po ng 1 Samuel, nakikita po natin yung pagka-anoint naman kay Haring Saul ay dahil lang doon sa mga tao. Gustong-gusto kasi nung mga Israelites na magkaroon sila pinuno, pero kaya si Lord, sige, gusto niyo siyang gawing pinuno, pwede siya ang ginawang hari. Actually, hindi naman siya talaga yung nakatalaga na maging hari, pero yung mga tao ang gustong-gusto na ilagay. Kasi yung pagtingin ng mga tao nga kay Haring Saul ay iba. Nakasulat din doon, iba ang pagtingin ng Diyos kaysa doon sa tao. At alam din natin doon sa ibang chapter dyan, na si Haring Saul ay inaaniba ng masamang espiritu, diga. Kaya ang ginagawa nga dyan pinutugtugan ng alpa para bumalik doon sa dati. So, merong something sa kanya. Kaya siya ay laging naiinggit, lagi siyang inggit na inggit kay Haring David dahil nga sa kakayanan ni Haring David. So, pero si Haring David, makikita natin yung dahil nga si Saul ay itinalaga o natalaga na nga bilang hari, andun ng Panginoon, siyempre lahat naman galing kay Lord din. Andun pa rin yung talagang paggalang niya. Kahit na ganun yung klase ang hari, andun pa rin yung paggalang ni Haring David. So, sa buhay ngayon, kung ating titingnan, merong itinatalaga, merong itinatalaga ang tao na dyan sa mataas. Pero ang ginagawa nga ay patuloy pa rin iginagalang. Kahit minsan ay mali na yung ginagawa, diba? Pero dahil siya nga yung nakalagay o itinalaga bilang leader o pinakamataas na leader, andun pa rin yung pagsunod ng tao. Kaya minsan nawiwindang ang isang samahan o isang grupo dahil sa minsan ay maling pamamalakad. Pero dito makikita natin yung submission ni Haring David kay Saul na sabi nga ay kahit na merong chance, merong pagkakataon na patayin na talaga niya si Saul dahil sa mga kalupitan, kasi panghahanting sa kanya ay hindi niya ginawa. And dumating din yung pagkakataon na si Lord talaga din ang kumilos para doon sa siya din ang nagligpit kung saan siya din dumating yung pagkakataon na ito, katapusan na talaga ni Saul at iba rin ang